Okay, so waiting sa mga magandang gabi. So ano na tayo? Wisdom on Wednesday. So andyan si Jaira, sa Ate Bing, si Jonaline, and nakita ko si Pastor Adel. So good evening sa lahat. Buti gising pa kayo. Just want to share another opportunity of God's Word for tonight. So, habang hinihintay natin yung iba. Okay. So, okay. Wala pa yung iba. Just wait. In 5 minutes, we will start. Okay. Yun na rin si Herbert. Okay, good evening. Ayan, si Nini, online na. Hello, Ate Nini. Itong oras pala dapat. Okay, so siguro it's time to start. Good evening sa lahat na ngayon ay gising pa. Again, live po ako dito sa Tinambak at isang kalangalan po ulit na mag-share ng Word of God. Bago ko makapunta dito ay galing pa ako sa dedication service kanina dun sa church sa Naga. And praise God at another opportunity that we have shared a gospel. We have shared the word sa mga tao. Despite of we have this pandemic or pandemya. So shout out dyan kila Rachel sa Bula at kay Ken. Ayun, nakita ko si Ken. Good evening, Ken. Happy to see you na nandiyan. So siguro let's begin this kumbaga wisdom and worship on Wednesday in prayer. So join me. Lord, once again, we want to honor you. Even Lord, alam namin ang katawan namin ay naghahanap na ng kapahingahan, but Lord, we still here. We want to grab the opportunity, Lord, to hear a word that will enlighten and encourage us, Lord, to continue our journey na lumalakad kami ayon sa pananampalataya at ayon sa kalooban mo. So, Lord, give us wisdom, give us, Lord, the knowledge, the understanding na kailangan namin upang patuloy kaming maging malakas, matatag sa buhay na aming hinaharap. Kaya, Lord, ask your Holy Spirit to be with us. And we ask you, O Lord, na maipakilala mo, O Diyos, na higit pa ang iyong sarili sa aming buhay. Kaya, Lord, salamat at we give you all the glory and honor and praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. So, again, good evening po sa mga uh, naka-online pa. Ayan. So, binabati ko po kayo ng mapagpalang gabi. So, ako po si Pastor Christian, sharing the gospel, sharing the word. Ang title po ng mensahe ay Buhay na Lumalaban. Okay. So, kumbaga, life who really fight for the Lord. So, ang foundation po ng ating pong verse ngayon ay yung pong sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 na kung saan ay nakasulat doon yung word na fight the good fight of faith. Okay, so fight the good fight of faith. Siguro, napakahalaga siguro na maunawaan muna natin. Ano ba yung buhay at ano ba yung laban? Okay, laban or yung buhay. Kumbaga, pag-usapan muna natin yung buhay. Alam mo, marami sa atin ngayon ay kumbaga, ang pagkaunawa niya sa buhay ay kumbaga yung i-enjoy yung buhay na meron siya. Ang alam niya sa buhay ay talagang isa lang. Hanapin yung mga bagay na magpapasaya sa kanya. At hindi ito masama. Hindi ito masama na maghangad tayo sa ikabubuti natin. Pero may bagay na dapat tayong maunawaan tungkol sa buhay na meron tayo. Alam niyo po, every time na pinag-uusapan ng buhay, ang laging sumasagi sa akin is yung tinatawag na who is the source na po. Sino yung nagsusustain? Sino yung tinatawag na pinagmulan ba ng buhay na aking taglay? Kasi dapat maunawaan din natin bilang mga Kristiyano na hindi lang tayo nabubuhay para sa mga bagay na meron ng mundo. Naniniwala ako na ang buhay na ating taglay ay may mas malalim na dahilan. May mas malalim na plano ang may likha o ang Diyos na ating kinikilala sa buhay na meron tayo. So, one thing, when we talk about life, isa lang ang ating pwedeng pag-usapan. Let's talk about God. Diba? Kasi when we talk about life, it's God Himself na po. Kasi naalala ko yung kasabihan ng mga matatanda, ang mabuhay sa mundo na ito ay isa ng milagro, isa ng himala na kung saan talagang araw-araw nararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos na tinataglay mo sa buhay mo. Kaya ibig sabihin, pribileyo, okay, ang mabuhay. Karangalan ang mabuhay. Mabuhay na hindi lang yung iyong kasiyahan ang lagi mong hanap-hanap sa buhay. So, yan yung buhay na talagang alam ng marami. Meron naman is dahil sa bigat ng buhay na kanilang tinataglay, mas pinipili nila yung pangunahan ng Diyos, mas pinipili nila na talikuran yung buhay na sana ay napakaganda na ibinigay ng Diyos para sa atin. Alam mo, napapansin ko, ako bilang nandito sa quarantine, sa mga hinahandle kong mga tao, as I observe them, kung wala ang Diyos, nakikita ko para bang
wala na eh, wala nang saysay yung yung mabuhay pa. Parang pakiramdam nila, ah, pabigat, pahina, yung bang yung depression pumapasok, yung anxiety talagang lumalala sa puso't isipan ng mga tao dahil sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok na dumadating. So ito yung buhay na meron ang mundo. Pero ang tanong dito is sana maunawaan mo na ang buhay na taglay mo ay proseso. Ang buhay na meron ka, totoo, himala. Sa totoo, another word is gantimpala. Okay? Pagpapala. Ano, naniniwala ko na yung buhay na meron tayo ituloy natin. Kapag nakita natin yung purpose natin, doon natin mauunawaan, doon natin makikita yung saya at ganda na tayo ay mabuhay. So, pinag-usapan natin yung source. Pinag-usapan natin si God. Pinag-usapan natin yung journey with regards to life. Kasi, alam niyo po, yung buhay natin ay nasa journey. Nasa proseso. Okay? At nakakalungkot na yung journey na yon, yung proseso na yon, hindi mo makita yung purpose mo o yung reason mo kung bakit ka nabubuhay sa mundo nito. Yung title na Buhay na Lumalaban, alam mo po, naniniwala ako, we are all fighter. Lahat tayo ay mandirigma. Naalala ko yung isang doktor na nagbigay ng ilustrasyon, nagpaliwanag. To prove na tayo po ay talagang mga fighter or mga conqueror. Sabi niya, yung proseso pa lang na tayo po ay mabuo. Yung tayo po ay nagsimula sa similya. Okay? Doon natin makikita na milyon-milyong mga cells or similya ang nag-uunahan, di ba, na makapasok doon sa ovaryo para mabuo. And look, no, sabi nga din who is that person na napili sa dami-dami? Ikaw yung lumabas. Ikaw yung nabuhay. Kaya nga, sabi ng doktor, doon pa lang, meron ng tagumpay kang naranasan dahil ikaw yung pinili ng Diyos na mabuhay. Kaya, alam mo, nakaka-bless, na kumbaga, na makita natin na ano pala tayo, originally talagang part ng God's plan for us dito sa mundo is to conquer the world, to conquer these challenges na dumadating sa buhay natin. And given na naririyan yung mga hamon, naririyan yung tinatawag na laban. Kaya nga, itong tema ng mensahe na buhay na lumalaban, this is what God has been designed for you and for me and for us. Kasi kung hindi ka lalaban, kung hindi mo tatayuan, hindi mo haharapin yung nakalaan sa'yo, anong mundo, anong buhay ang magiging hinaharap mo. Sabi nga din winners never quit, but quitters never win. So sa laban natin is katulad nito na po, alam ko iba-iba yung laban natin.
Kanina lang, kausap ko yung isa sa mga nag-positive with COVID. And I encourage her na magpakatatag. I encourage her na this is your journey. You have to be strong. Sabi ko nga, I believe na uh, may magandang planong gagawin ng Diyos after this challenges na nangyari sa buhay mo. I just keep on encouraging this person. Kasi alam niyo po, ang hirap yung nandun ka sa kwarto, ang hirap na nandun ka na wala kang nakakausap. Kaya nga ako sabi ko nga sa mga kaibigan niya, mga nakasama niya sa quarantine, alam mo, try to call each other, try to call them, because they need someone na may makakausap, they need someone who will lift them up. No? Kasi aminin natin, hindi natin kaya mag-isa. Diba? Hindi natin kaya na kumbaga tayo lang. Kaya nga naririyan ang isa't isa eh. Kaya ka nga naririyan para sa kanila at ikaw naman ganun din. Diba? So ito yung challenge. Kaya even sa verse, alam nyo, itong verse ito, this one I really like. Sabi niya, fight the good fight of faith. Alam mo dito pa lang sa laban, alam mo, hindi tayo mananalo kapag emosyon or motivated ng emosyon yung paraan ng ating pakikipagdigma o pakikipaglaban sa mga pagsubok sa buhay. Uunahan na kita, kapatid, kaibigan, pag emosyon ang nagdikta, wala kang aasahan na kaayusan. Wala kang aasahan na kapayapaan. Wala kang aasahan na malinaw na direksyon ng buhay. Kasi alam mo, emosyon always drag you down. Always, kumbaga, pull you away from God's plan. Kaya ito yung ating dapat bantayan. Kaya nga sinabi na fight the good fight. Labanan mo ng kumbaga mabuting laban ng pananampalataya. Kasi sa totoo lang, ang laban ngayon hindi naman talaga hindi naman talaga yung kung sino may pera, diba? Sinong malakas. Meron nga akala mo mga healthy pero dinalpuan even this virus. Kasi walang exempted Lahat tayo, sabi nga din may posible na pwede tayo maging But the real issue here is it's not about the fight that you have. Sa totoo lang, hindi man talaga yung laban ang pinaka dito, yung essence dito. Ang essence nito is yung tinatawag na nasan yung faith mo. Okay? Kasi ito yung ito yung talagang ito yung kailangan. Itong kailangan natin. Yung pananampalataya, yung pananalig. Imaginein mo, ano na lang ang buhay kung wala kang pananampalataya o wala kang Diyos na kinikilala? Have you imagine? Anong klase meron ka? Anong klaseng buhay na meron ka? Kung wala kang Diyos na sinasandalan sa buhay. Pwede mong ipagmalaki na matalino ka, magaling ka. Pwede mong ipagmalaki na meron kang kayamanan. Pwede mong ipagmalaki na marami kang pera. Pwede mong ipagmalaki na marami kang ari-arian. Pero sasabihin ko, lahat ng mga bagay na yun mawawala. Lahat ng bagay na yun, pwede mo anytime. Pwede mong iwan sa mundo ito. Pero yung pananampalataya na taglay mo, itong sasabihin ko sa'yo, kaya ka nitong dalhin sa trono. Kaya ka nitong dalhin sa presensya ng Diyos. Kaya mong maranasan yung salitang milagro. Kaya mong maranasan
yung salitang kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pananampalataya niya na iyong taglay. And dito marami ang bumabagsak. Dito marami ang nagtatanong. Diba? Sabi nga ganun, how can I have that kind of faith? Ano ba yung faith na yan? Diba? Paano ba ako magkakaroon ng ganyan? Alam niyo po, yung pananampalataya yan, nagsisimula yan sa willingness mong makinig. Sa willingness mo na nabuksan ang alin? Ang salita ng Diyos para mangusap sa buhay mo. Ang sabi din, faith comes from hearing and hearing. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Pakikinig. Kaya lang dyan tayo maraming problema. Dyan tayo pumapalpak. Ayaw nating makinig. Pero gusto natin pinakikinggan tayo. Gusto natin tayo ang laging, di ba? Kumbaga, ang attention nila laging nasa sa atin. But remember, it's not about that. Diba? Life is not about that. And I remind everyone that life is about God. Life is about His greatness and His goodness. Kaya, mga kapatid na po, yung buhay na lumalaman, ito po yung tinatawag na nais ng Diyos na maging standing natin sa buhay. And alam naman natin na kung hindi tayo lalaban, di ba? Kapag iiwanan tayo, kung hindi tayo lalaban, wala din naman tayo mararating sa buhay. Kung hindi tayo lalaban, alam natin na kung hindi natin naharapin ang mga pagsubok na ito, ang haharapin natin, kapighatian, kabigatan, at mas makikita natin na mas mabuti pang mamatay kesa i-enjoy yung buhay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya dito, I just want to share even this verse in 2 Timothy chapter 1 verse 7. At sabi dito but God did not give us the spirit of timidity or fear, but God gave us a power, love, and self-discipline. Sa ibang version, sabi dito, self-control. Alam mo, makikita nyo, ang Diyos hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng kahinaan. But ang sabi niya dito, but God gave us, power. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Binigyan na tayo ng tinatawag na kumbaga lakas na hindi mula sa atin nagmula kundi sa Diyos yung kapangyarihan ng ating taglay. Alam niyo po, alam naman natin, alala ko isang writer, sabi nga din those who has no power will not conquer. Yung walang kapangyarihan, walang lakas, hindi o walang maasahan at tagumpay. So, I just want to encourage everyone that the life that we have, may acronym ako dito is, yung word na life is living in faith
and encouragement. So, this is the kind of life that we should have, na namumuhay tayo sa pananampalataya at saan? Sa pagiging kalakasan. Alam mo po, magiging kalakasan ka lang ng kapwa mo, magiging kalakasan ka lang ng iba if you have that faith na sinasabi ko. Ito yung pananampalataya, pananalig sa Diyos na nagpapalakas ng buhay mo. Hindi ka pwedeng maging kalakasan kung ikaw mismo mahina. Hindi ka magiging kalakasan kung ikaw mismo walang relasyon sa Diyos. How can you motivate these people? How will you encourage them if ikaw nga mismo, diba? Yung source of life, yung source of everything, disconnected ka, disaligned ka, out of reach, diba? Ito yung tingnan natin. Kaya dapat, sabi nga din, we should have been always connected. Dapat lagi tayong, sabi nga din, kumbaga may signal. Okay? Kasi alam natin, pag walang signal, useless. Walang pakinabang ng cellphone. Diba? Walang silbi. So ito po, isang paalala sa atin. Ang Diyos binigyan tayo ng kapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan, kasi sinabi niya dito, of love. God gave us love. From power to love. Ano ibig sabihin nito? When we talk about love, hindi ito papasok. Ito'y papalabas. Ano ibig sabihin ng love? Diba? It talks about people around you. We're in, the presence and the power of God will overflow, and the love of God will overflow. Binigyan niya tayo ng pag-ibig upang maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa sa laban na to. Hindi tayo, kawawa. Saan? Sa hamon at laban ng buhay na ito. Hindi tayo, kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin na walang future, walang forever. Sasabihin ko sa iyo, sinabi ng Lord, God gave us the power, God gave us love. Ano ibig sabihin ng love? Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maranasan kung ano yung ginawa niya sa cross. Ibig sabihin nun, tagumpay. Kaya mga kapatid, I just want to share this na this is the privilege na binigay ng Diyos sa atin. Hindi ka nabubuhay sa mundong ito para maging duwag. Hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pagiging duwag o mabalot na lang ang buhay mo ng takot. Dahil ito yung realidad. Ang mga taong nabubuhay sa takot, ito yung mga taong kumbaga hindi na nila even makita ang ginagawa ng Diyos na kabutihan sa buhay nila. Kahit na may ginagawa na ang Diyos sa buhay nila, dahil balot sila ng takot, alam niyo, hindi na nila makita yun. At yan ang isa sa mga nakakalungkot na pwedeng maganap sa buhay natin, na may ginagawa na ang Diyos hindi pa natin makita. Meron na siyang, kasagutan, pero hindi pa rin natin, makita yung katugunan. Dahil pinaghaharian tayo ng takot. Kaya yun yung isang bagay na tatanda natin. Hindi ka nilikha ng Diyos para mabalot ng takot. Nilikha ka ng Diyos para bigyan ka niya ng kapangyarihan, bigyan ka niya ng pag-ibig. Alam mo pag we talk about pag-ibig, alam mo what's that? When we talk about love, we talk about blessing. For me, that's what God has been done on the cross.
Ibig sabihin ng love, that is a solution. When we talk about love, sabi nga din love is something that is undescribable. Sabi nga din ito po ay wondrous. Okay? Things that God is naka-hands-on sa'yo. Ang Diyos ay nakatutok sa'yo dahil sa salitang love na yan. Kaya, and last sabi niya dito, self-discipline, self-control. Ano ibig sabihin nito? Binigyan na tayo ng Panginoon na ng tinatawag na pagpipigil sa sarili. Ako lagi kong pinapaalala even sa mga hinahandilan ko sa quarantine area. Huwag natin papatulan ng mundo. Katulad nun, kanina, nagkwentuhan kami. Kumbaga, dahil na-quarantine sila, ang tingin ng tao sa kanila, hindi pa sila nakaka-uwi. Hinusgahan na sila. Sabi ko sa kanila, huwag na ninyong, sabi nga, dahil na ninyong pagparaatuman, huwag na ninyong patulan. Bibigat lang yung damdamin nyo. Sasama lang ang loob ninyo. Dahil, kumbaga, yung mga tao, pinagkukwentuhan ng buhay ninyo, na isa lang naman ang hangad nyo, makauwi at makasama ang pamilya nyo. At yung hangarin na yun, hindi yun masama. Normal. Dahil nawalay ka sa pamilya mo. At naroon, talagang nabalot kayo ng takot dahil dyan sa COVID na yan. Pero sabi ko nga kumbaga, ako, hindi ko kayo gusto. Kumbaga, ako nauunawaan ko kayo. Sila. Diba? Nauunawaan ba nila kayo? And to be honest, sa situation ninyo, lalo na ganito, may mga lumalabas na mga positibo pa sa COVID. Yung mga tao, alam mo, yung term na sinabi ng kapatid ko, who is working as volunteer sa IMT, Sinaga, sabi niya, the term na sinabi sa akin, alam mo, ang mga tao, kuya, paranoid na. Pag sinabi yung paranoid, alam mo yun, wala lang tiwala, iba na ang takbo ng isip, wala na. Talagang sasaktan damdamin mo at wala silang pakialam doon. Kaya sabi ko, hindi yun ang mahalaga. Hayaan nyo sila. Kung ano ang gusto nilang sabihin sa inyo, ang mahalaga kayo mismo. Alam nyo kung ano yung nararanasan nila. Sabi ko nga, huwag patulan. Kumbaga, yung tinatawag na self-control. Diba? Dahil in due time, sabi ko, uuwi kayo. In due time, diba? After this process na ma-assured lang natin ang gobyerno na talagang hindi kayo magiging carrier ng virus o magpapalala ng komunidad, you will go back home with your family. And then, kumbaga, ito naman yung dahilan kung bakit kayo nagtitiis ng ganito dito sa quarantine na para makasama sila. Kaya ito yung kagandahan na tatandaan natin na meron na tayong self-control. Meron na tayong tinatawag na self-discipline. We are guided by wisdom. We are guided by God's word sa mga desisyon natin. Ito ang napakaganda na pwedeng maganap sa buhay natin. Kaya nga, yung buhay na lumalaban, ito yung buhay na nagtitiwala. Ito yung buhay na nauunawaan niya na ang laban na kailangan niya, hindi ito yung laban na kailangan mo makipagtagisan ng lakas, makipagtagisan ng galing, talino, hindi. Ito yung laban na kung saan ang kailangan mo lang ay pananampalataya. Kaya, another verse na gusto ko pong iwan sa inyo. In 1 John chapter 5 verse 4 and 5. Alam mo po, ang ganda ng verse na yan. Sabi dito, sino? May tanong sinimulan niya sa sa tanong na 1 John chapter 5 verse 4 to
5. Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Sabi niya dito, sapagkat napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang alin? Ang sanlibutan. At nagtagumpay sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Look na po, napagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Sa paanong paraan? Sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya. May tanong pa nga dito, sabi sa 5. Verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Alam niyo po, if you have Christ, if you have Jesus in your heart, if you have Him, if you have faith in Him, ano sabi ko dito? Napagtagumpayan ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Pangalan ang sanlibutan. Mga kapatid, conclusion nitong ating pong narinig na mensahe. Ano man laban, ano man bigat, ano man pagsubok ang dumating sa buhay mo. Kung wala sa iyo ang pananampalatayang ito kay Kristo na anak ng Diyos, wala kang aasahan. At wala kang mararanasan ang tagumpay na inaasam. Dahil ang tagumpay na sinasabi ko po, matatagpuan lang natin ang tagumpay na yan sa kamay ng Diyos na iyong pinananaligan. Kaya, hindi lang ito ang pagsubok na darating. Hindi lang itong pandemyang ito. Hindi lang yung problema sa bahay, problema sa pera, problema sa relasyon. Hindi lang yan. Marami pang pagsubok. Pwede maganda. Pero sasabihin ko, kung meron kang pananampalataya, kung meron relasyon, kung meron ka nitong pangako ng Diyos na ibinigay niya sa atin, naniniwala ako. Walang mabigat, walang hirap, at wala ding susuko, at wala ding tatalikod. Dahil ikaw mismo, napatunayan mo kung gaano katapat, kabuti ang Diyos na ating minamahal. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood, sinamantala ko lang yung oras na alam ko lahat ay pagod, pero nawa itong mensahe ito na narinig po natin ay talagang napalakas tayo. Na tandaan natin ang mabuhay tayo sa pananampalataya. Lumaban tayo sa mabuting laban ng pananampalataya. Alam mo yung sinabing, doon pa nasasalitan, fight the good fight. The word good fight, you're already a winner. You're already a conqueror. Because you use the weapon that is not of this world, but the weapon that comes from heaven. That is the Word of God. Wherein, that's the source of your faith. Kaya, hamon ko sa bawat isa. Okay? Huwag tayong bumitaw. Tayong sumuko. Lumaban tayo. Na nagtitiwala. Lumaban tayo. Na
may lakas na taglay mula sa kanyang kapangyarihan, mula sa kanyang mga salita, mula sa Biblia. Kaya samantalahin natin habang nagaganap ang mga bagay na to, kumbaga magawa natin yung ating purpose, magawa natin yung maging kalakasan tayo ng ating kapwa. Kaya ngayong life, living in faith and encouragement na po, let's grab an opportunity that we always become an encouragement na maging solusyon tayo, maging kalakasan tayo, no? Not to become a discouragement. Huwag tayong maging katitisuran o tayong maging kahinaan ng kapwa natin, kundi tayo pa magpalakas. Imagine mo, tayo nga na nasa labas, tayo ng mga COVID-free na sinasabi. Kumbaga, binabalot na ng takot. How much more ang mga kapwa natin na nakakaranas that they been suffering or experiencing positive for COVID. I'm praying, I'm hoping na isama po natin sila sa panalangin. At kung meron tayong makilala, alam nyo, huwag na natin pagkwentuhan, huwag na natin siraan, ang sa atin, tayo'y maging kalakasan. Dahil hindi natin alam yung kanilang mga nararamdaman dahil wala tayo sa kanilang lugar. Pero kung ilalagay natin yung ating pakiramdam, sabi ko, tutuloy yung luha mo. Dahil nais mo na kumbaga mapagtagumpayan nila, makabangon sila at makarecover sila pinagdadaanan nila. Dahil hindi man nila ito ginusto. Walang gumusto nito. Pero nagaganap para lumapit tayo at magtiwala, umasa sa Diyos na ating sinasamba at kinikilalang Panginoon ng ating buhay. Kaya magpakatatag ka, hindi para enjoy mo yung buhay, kundi magpakatatag ka at magpatapang para maging pakinabang ka, maging pagpapala. Kaya sa mga nanonood, nawa na you can go back, review, balikan yung mensaheng ito para mas lalo kang mapalakas. Kaya tandaan mo kapatid, if you have that faith in God, in Christ alone, you already conquered this world. You already, experience the goodness. At marami ka pang mararanasan. Hindi lang goodness, but greatness of God. So, magandang gabi sa lahat na mga nanonood, kakilala, kaibigan, kamanggagawa, kapatid. Nawa, laging pagpapala po itong gabing ito na tayo po yung nakapakinig. At patuloy tayo na ang buhay natin ay patuloy na lumaban. Lumaban sa mabuting laban. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Laging pagpapala po ang mensaheng ito sa bawat isa. At nawa, kayo napalakas. Kayo po ay nabuksan na we need more about God. We need God sa buhay natin. And dun lang tayo magiging pagpapala kapag ang Diyos ay sumasa atin. So, mapagpalang gabi sa lahat. Thank you for watching. Thank you for listening for this message. For God be all the glory. At sabi ko nga, pag inuna mo ang Diyos, hindi ka na ihuli. Mahalin mo ang Diyos.
mag-uumapaw ang kanyang pagmamahal mula sa iyong buhay. So, good evening. Please join me once again in prayer to give thanks our God of His goodness and His greatness. So, Lord, thank you so much for the privilege, Panginoon. We have heard your word. We have heard, Lord, your revelation, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat sapagkat alam namin mabigat na yung laban, pabigat ng pabigat yung aming mga pinagdadaanan. At ang mga tao sa aming paligid nadidiktahan ng emosyon. Nakalimutan nila, Panginoon, na dapat, Lord, hindi emosyon, kundi ikaw ang aming hanapin upang taglayin namin ang pananampalataya na magsisilbing kalakasan, gabay, at buhay na iyong pinapangarap ang aming maranasan. Kaya Panginoon, dalangin ko sa bawat isa, Lord, na samahan mo po kami sa aming journey. Lord, sa mga pinagdadaanan namin na hindi kami panghinaan ng loob, kundi patuloy kaming magtiwala, patuloy kaming manalig sa iyo. Bakit alam po namin hindi mo kami bibitawan at hindi mo kami pababayaan sa mga pagsubok nito na aming pinagdadaanan. Kaya Lord, maging waiting ng mga pagsubok nito na lalo kaming maging matatag at lalo kaming maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Kaya pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa at tunay nga, Panginoon, Lord, iparamdam mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord, sa bawat isa na nakapakinig ng mensahe. Kasabay na pinapanalangin din namin, O Diyos, Lord, yung mga nag-positive, Lord, na nasa hospital, na nakakaranas ng depression, anxiety, Lord, nakakaranas ng kabigatan, Lord, sa kanilang buhay, pag-aalala. Lord, i-comfort mo po sila. Lord, padama mo, Panginoon, na naririyan ka para sa kanila, na maging kalakasan ng mga tao na nasa paligid nila. At huwag kami humusga, huwag kami ang mag-down, Lord. Bagkus, Panginoon, maging kalakasan kami. Maging kasiglahan kami ng mga taong nanghihina. Ito po yung dalangin po namin, Panginoon, Lord, sa aming bansa, sa bawat Pilipino, sa buong mundo, Panginoon, na naririyan kami magpadama ng pagmamahal instead na sila ay aming pagdirihan. Kaya Lord, I pray, Panginoon, Lord, na samahan mo po yung aming mga pinuno ng aming bansa, ng aming ng bawat bayan, ng bawat probinsya, aming gobernador, aming pangulo, even lahat ng mga ahensya na nagtutulungan para lutasin ang bigat na aming pinagdadaanan. Hindi lang ng aming bansa, kundi ng buong mundo. Kaya Lord, we pray, Lord God, samahan mo po kami sa journey ito. Na nawa, Panginoon, Lord, sa bawat araw may matutunan kami na ikaw pa rin ang tanging inaasahan namin at kailangan namin upang tuluyan nga, O Diyos, itong pagsubok na pinagdadaanan namin ay maranasan namin ang solusyon, maranasan namin, Lord, na ang iyong himala at iyong kapangyarihan. Kaya Lord, salamat po sa gabing ito. Bless, Panginoon, yung aming mga frontliners, Lord, sa mga border, sa mga quarantine area, kapwa ko mga frontliner, Lord, bless mong buhay nila, hindi ni kami, kundi yung mga pamilya namin din nag-aalala sa amin. Dalangin namin, Panginoon, i-comfort mo sila, palakasin mo sila, Panginoon. Nakasabay din namin na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa inyo. Kaya, Lord, salamat po. Kumbaga, matutunan namin araw-araw na unahin ka. Matutunan namin araw-araw na huwag kaligtaan, na pahalagahan namin ang aming relasyon at yung mga salita, Panginoon, na ibigay sa amin. Kaya, Lord, salamat po sa mga kaibigan ko. I pray for them. Lord, sa mga nakauwi na mga inalagaan po namin, Lord, kami mag-impose ng disiplina, kami magpadara ng magandang halimbawa sa aming mga komunidad. Kaya
Ganun din ang aming mga namumuno na sundin namin kung ano ang ay pinapatupad ng aming pamalaan. Kaya Lord, bless mo Panginoon, Lord, even yung mga nasa INT, Lord, na Lord, na pagkalooban mo sila ng wisdom, Lord, knowledge, how they may handle, Lord, different concern, not just only COVID, but ano pa ang mga kaganapan na nagaganap na uh, problema o pagsubok sa aming bansa o sa aming bayan. Kaya salamat po, Diyos. Bless, Lord, everyone, those who have, Lord, yung may mga sakit, Lord, paranasin mo ng kagalingan, paranasin mo, Panginoon, yung mga nasa hospital, makarecover sila at ma-enjoy nila ang buhay, Panginoon. Nakasama ka na nagtitiwala sa iyo. Kaya thank you so much. We love you. We ask this, Father, through your Son, our Lord Jesus Christ, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, again, sa lahat po, salamat for joining me in prayer. Huwag po tayong sumuko na manalangin. Lalo na yung mga kaibigan natin nasa ospital. Kumbaga, let's pray for them. I whisper prayer even sa kaibigan namin na kapwa akong pastor. Pastor Sam, we believe that God still have a purpose at we will be joining pa rin maglingkod sa Panginoon. I speak healing and I speak miracle and recovery upon your lives. Kaya sa mga kaibigan ko, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo sa ating journey na kasama ang Panginoon. Sa mga inalaga ko mga tupa, sa mga disciple ko, kumbaga palalim lang tayo. Let's continue to dig. Kumbaga patatagin natin yung ating pundasyon pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya again, thank you so much. God bless. Mahal ko po kayo at kayo po ay nasa panalangin ko at kayo din, isama nyo rin kami sa panalangin dito sa amin sa linya ng aming trabaho na paglingkan ang mga nasa quarantine at maging kalakasan din kami araw-araw. Kaya yun, salamat po. God bless at thank you for watching. So, we love you. Bye. Yan. So, salamat sa panonood.